Praise the Lord. Purihin natin man ang Panginoon. Tayo po lahat mga minamahal ay manalangin natin hingin ng gabay at patnubay na ating mahal na Jesus sa oras na ito. Hallelujah. Mapagpala po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus, kami po ito os puso na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong paglangis at patnubay sa bawat yugto na iyong manalagaway na tapos na sa mga papuri makalangit, sa mga buhay na patutuo ng mga minamahal na mga kapatiran, nagsilbing kalakasan ng aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Salamat din po Diyos, sige sa lahat, sa paggilos mo sa aming kalagitnaan na pinapatunayan mo na ikaw ay nandito sa tunay mong banal na gawain. At sa pagkakataong ito Diyos, sa paghahayag, pag-aaral ng iyong mabanal na salita ng buhay, ba't itatalam mo, sa ganang balikod ako walang magagawa, ako'y umaasa at nagtitiwala lamang sa iyo. Pagpalain mo po Diyos ang bawat narito. Ngunit bago lahat, kami humingi ng kapatawaran sa lahat ng amin nagawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Hallelujah. Patuloy mo kami samahan ng Santong Espiritu at lukuban ng kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan ng Jesus, aming sama-samang sinasaway ang lahat ng uring gawa ng kaaway sa unang panalangin ng aming dearly beloved Honorable Evangelist Wilson Almeda sa makapangyarihang pangalan ng Jesus, demons of doubts, unbeliefs, evil forces, cast out right now in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo sumigawan ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kamusta na po kayo? Ayan po ang aking pangungumusta sa inyo po sa araw na ito. Lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos magsabi ng praise the Lord. Nasa papay launay. Amen. Ngunit bago lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdarakil at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, sa Kanya lamang mag-isang kapurihan, pagdarakil at pagpaparangal, hallelujah, praise the Lord, at doble pag-respeto at paggalang po sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Wilson Almeda, the end-time prophet of our loving dearest Jesus, at ganun po sa lahat po ng mga beloved Almeda children, the whole beloved Almeda family, at sa ating patuloy na pag-alaala, paggunita sa mga ginituang turo at aral ng ating dearly beloved Assistant Pastor Liz Almeda, our beloved Mama dear, praise the Lord. At sa lahat na rin po, mga minamahal, hallelujah, ng mga aking kapong gagawa sa lugar na ito sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Landing Manalang, sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, sa aming buong pamilya, at sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran sa loob at labas ng ating bansang Pilipinas. Praise the Lord, sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan. Hallelujah, praise the Lord. Madaydaya iti nagan ni Apo tayong Kristo. Tipakan tayo mambay ni Apo Diyos kakabsat. Praise the Lord. Hallelujah. Masarap mga minamahal ang magpuri sa Diyos. Amen. Bagamat tayo po mga minamahal ay dumanas na naman po ng hagupit ng bagyo. Simula nung Biyernes ng hapon, pagkatapos ng gawain sa Barangay Baki, Bacnotan, La Union, ay napakalakas na ng hangin. At salamat sa Diyos, pagkatapos ng gawain roon, nakauwi muna ang makapatiran. At ako po ay nagpabackup prayer sa lahat po ng mga beloved Almeda children. At salamat po sa panalangin natin mahal na pastor, sa lahat po ng mga beloved Almeda children, ating beloved na minister Pilmore Awas, praise the Lord, na sila po ay nag-backup prayer po sa atin, mga minamahal, sa lugar na ito. Hallelujah, praise God. At salamat sa Diyos, nakauwi ang mga kapatiran at kami rin nakauwi. At ang mga kapatiran, mga minamahal, from Friday and yesterday, Saturday, mga minamahal, kahapon, malakas ang ulan at hangin. At salamat sa Diyos ngayon, nandito na po tayo. Palakpakan natin ang Diyos! Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ang masasabi natin, salamat sa Diyos. Hindi nyo napansin, mga minamahal, ako po, sa tuwing bumabagyo at umuulan, mga minamahal, nakikita ko po minsan, bihira lang yung araw ng Sunday, araw ng linggo, na umuulan ng malakas at bumabagyo. Naalala ko noon, year 2014, dito sa Bangar,
Bumabagyo araw ng linggo. Mga minamahal, kasagsagan na ng pagpupuri, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Ay talagang ang lakas sa ulan, uray dagitasim kakabsat, maitayaban. Nalagay ko ba, hindi kakabsat, dyan may isang ananang, nagparamtuman. Opo Diyos, kasi na kami nga baybayan. Tamakit-kita na garod, tumaytayad dagitasim. Ngam kakabsat, madaydaya itinagan ni Apo Diyos. Ti pamati ti Kristiyano, dagiti anak ni Apo Diyos, saan nga naitayab? Saan nga naitayab iti pamati? Tignan nyo na, Ilocano, di kayo makapag-amen. Amen! Itagalog natin. Yung pananampalataya, hindi nahangin, naihangin. Hindi nailipad. Pero yung mga bubong, nailipad ng hangin. Kaya yung nanay, salamat sa mahal na Panginoon, hanggang ngayon, kasama natin naglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody, so praise the Lord! Kaya mga minamahal, ang masasabi ko po sa inyo, masarap ang maglingkod sa Diyos. Tayo ay nasa buong katotohanan. Buksan natin ang ating mga Biblia, mga minamahal, pag-aralan natin ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Sa 1 Chronicles chapter 28, verses 9 and 10, atin itong pamagatan, minamahal, ating aralin, kilalanin mo ang Diyos. Kilalanin mo ang Diyos. Ating basahin. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang mga Kronika, 28, talata po ay 9 at 10. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip sapagkat sinasaksihan ng Panginoon ang lahat na puso at naaalam ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Mag-ingat ka ngayon, sapagkat pinili ka ng Panginoon upang ipagtayo mo ng bahay ang sanktuaryo. Magpakalakas ka at gawin mo. Amen. Amen. Everybody, so praise the Lord! Mga minamahal, kamakailan, praise God, ay meron pong taong nagsabi na ito po ay naging trending. Ang sabi ng taong ito, mga minamahal, walang Diyos. Siya po ay isang naniniwala na walang Diyos. Napabilang siya sa naniniwalang walang Diyos. Kaya ang sabi niya, huwag ninyong isaksak sa baga ko ang pinaniniwalaan niyo. Tinukoy niya, mga minamahal, ang karamihan sa mga bansang mahirap lamang ang naniwalang may Diyos. Gaya ng Pilipinas. Dagiti na panglaw kanong kakabsat nga bansa, wenno nasyon, dagiti lang ang kanong kakabsat iti mamati nga adda ti Diyos. Dagijay na panglaw nga nasyon nga kakabsat, dagijay iti mamati nga adda lang kanu iti Diyos. Kung naniniwala po kayo sa Diyos, fine, I'm happy for you and I respect you. You have the right to believe in God and I also have the right not to believe in God. Diyos nyo yan, magdasal na lang kayo. Ayan ang sabi niya, mga minamahal. Going to church is a waste of time. Hindi po ako naniniwala sa Diyos ninyo. Kaya mga minamahal, talakayin natin ito sapagkat maraming mga FLive viewers, maging labos na makapatiran, labos natin, na ang lahat talaga minamahal, ang lahat talaga ay nangangailangan ng tagapagligtas. Kung merong naniniwala na may Diyos,
Ang kabaliktaran na merong naniniwala sa Diyos, ang kabaliktaran ay meron ding mga hindi naniniwalang may Diyos. Isugat ka kamsat, imbagay ti Biblia, kilalanin mo ang Diyos. Kasi mga minamahal, maraming naliligaw sa panahon natin ngayon. Marahil ang taong ito ay depressed. Merong naranasan na kakaiba sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pagkatao. Kaya naman niya nasabi ito. Kaya nga mga minamahal, bilang tao, mga minamahal, ang tao ay may karapatan magalit kahit sino. Lahat, mga minamahal, lahat ay may right to choose. Sabi nga, mayroong freedom to choose, free will, kung sino ang Diyos sa paglilingkuran ng tao. At ganun din sa atin. Ang ating karapatan bilang mamayan ng Pilipino, bilang tao, tayo ay may karapatan para maglingkod sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ko bilang tao, magbigay tayo ng respeto kasi ayun ang paniniwala niya. Ayun ang pananampalataya niya. Pero kung babasahin mo ang Biblia, mga minamahal, from Exodus to Revelation, mga minamahal, bali-baliktarin mo man ang Biblia, black and white nakasulat dito. Pinapatunayan ng banal na salita ng Diyos na may Diyos na dapat paglingkuran. Amen? Kaya sabi dyan, mga minamahal, and thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart, and with a willing mind, for the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee, but if thou forsake him, he will cast thee off forever. Tignan namin na mahal, ang sabi rito, karakaraka ito Si David, minamahal, ang sabi na sa kanyang anak na si Solomon, amuam iti Diyos. Kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Kaya yung nasasabing walang Diyos, paano ito? Ipinapatunay ng Biblia, kilalanin mo ang Diyos, ang sabi diyan, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at kusang pag-iisip. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ang tao nga ay binigyan ng wastong pag-iisip ng Diyos para maisip ng tao, mga minamahal, na may Diyos sa paglilingkuran. Iso nga inikan ni Apo Diyos, iti may sa nga tao, iti panunot, sa Ilocano pa'y utak. At lahat ng isip, amin niya panunot ka kamsat, dapat yung amom, iti Diyos ka kamsat, dapat alamin ng tao, kilalanin ng tao, isipin ng tao, na may Diyos. Apainit ka na kanya Apo Diyos ti puso. Tumitibok-tibok yan. Agay ayat dayta. Ganon din sa Diyos. Kaya ka binigyan ng puso ng Diyos para mahalin mo ang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Eto tayo. Sabi rito, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. O dagiti kakabsat, yung mga nagpapabaya. Ito hindi nagpapabaya ito Talagang pabaya na ito Yung sabihin mo na bang walang Diyos, hindi ba yan ang trabaho ng demonyo? Ipaisip sa tao. Ibagat ni demonyo kapsat panunutom. Tao ka lang. Awanti na marswa kanyam. Saan nga putput no ti Diyos? Ti Diyos ket natay. Ti Diyos ket ribulto. Anak ka matulungan. Ayun ano dahil tati panunod iti may nga tao. Kung ayaw lang isipin ng tao walang Diyos, hindi ka talaga tutulungan ng Diyos. Pero sa ating banal na gawain, mga minamahal, ginamit ng Diyos ating malabang lista with sa Dalmeda, ating beloved Mama Dear, ipinangaral from year since year 1975 at to the present 2022, 47 years ang banal na gawain ito, ipinapangaral. May Diyos na buhay,
Merong Diyos na dapat kilalanin ng tao. Diyos na nagkatawang tao. Doon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako, tayong lahat na maniwala sumampalataya sa Kanya, ay iligtas niya, tubusin niya sa kasalanan, maging anak niya, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat ng sabi ng praise the Lord. Ay isang talata pa lang, talo na yung mga nagsasabi na walang Diyos. Hindi tayo nakikipag-debate, pero binabasa natin ang Biblia para sabihin sa mga taong naniniwala na walang Diyos, ang sabi ng Biblia, kilalanin mo ang Diyos. At sabi diyan, kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Biblia yan. Nubaybay am ni Apo Diyos, itakwil na ka, dahil tayo hindi ba kayo ti Biblia? O hindi natin gawa-gawa yan. Mag-ingat ka ngayon sapagkat pinili ka ng Panginoon upang ipagtayo mo ng bayang santuaryo, magpakalakas ka at gawin mo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ngunit salamat sa Diyos, bagamat ang tao hindi naniniwala na may Diyos, Diyos pa rin ang masusunod. Diyos pa rin ang kayang gumawa ng kaparaanan. No dahil tanatangkan nga puso ken panunot itimay sa nga tao, ti panunutin na, tinagan ti panunot ken puso na awan ti Dios. Ngem no ni Apos kakabsat iti. Kapag ang Diyos na ang humipo, ano sa Ilocano yung manghipo? Aprusan? Iba naman yung aprusan. Oh, kuldingan? Sa bali mo dyan kuldingan. Kalbitin naman yon. Pag ang Diyos lang umipo sa puso ng tao, kahit gaano katigas yan, lalambot yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya itong nagsabi na walang Diyos, praise God, nako delikado po. At sinasabi niya, nag-aaksaya lang ng panahon ang mga dumadalo sa church. Oh, sabi, going to church is a waste time eh. Yung pagpunta daw sa church ay pag-aaksaya lang ng oras. Di ba? Nako, hindi magagalit na sa iyo yung mga ibang leader ng reliyon pag ganyan. Yung mga Katoliko, Iglesia ni Cristo, Baptist, Methodist, Sabatista, marami pang ibang pananampalataya, hindi magagalit sila sa iyo, sinasabi mong walang Diyos, sila may Diyos sila eh. Kahit karipulto Diyos-Diyosan, pinaliliwalaan nilang Diyos eh. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi Diyos-Diyosan ang aming pinaglilingkuran dito. Ang aming pinaglilingkuran dito ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na buhay, tumutugon sa panalangin, makapangyarihang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nagpagaling ang aming karamdaman, nagbago ng aming buhay, naglus sa aming problema. Sa Ilocano pa'y kakamsat, si bibiyag nga Diyos, iti pagsirserbihan tayo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Paano natin kikilalanin ng Diyos? Proverbs chapter 3, verse 6. Mga kawikaan, kabanatang 3, talatang 6. Basahin natin. Praise the Lord. Hallelujah. Proverbs chapter 3, verse 6. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, 3, talata po 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Amen! Lahat magsabi ng praise the Lord! Iba talaga ang plano ng Diyos, mga minamahal. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng mga kapatiran, praise the Lord, nagsapa ti preaching tata. Ang agtutudo, malpas kami nga nasapa. Ngam iti plano ni Apo Diyos. Kasaluan nun, iti plano ni Apo Diyos. Agyan tayo amin ito yun. Awan ti agawin dun. Mayat kayo. Dapat ko man lang itugod kayo, ti makan. Dapat sabi ng praise the Lord. Ngam no sanay kayo agpas-pasting, ay agpasting tayo na. Agrigi bigat. Aldaw. Malam. Rabi. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ang mahal na Panginoon, sabi ng ating mahal na Panginoon, mag-concentrate muna kayo, huwag kayong magmadali. Alas 3 pa lang. Alas 2 pa lang, alas 3 pa lang. Baga niya po Diyos,
Di ba palagi mong itata, ang gingan alas 4, alas 5? Apay, parpartakan nyo. Lahat ng sabi ng praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan, humihina na. Kaya, nag-warning lang siguro ang mahal na Panginoon. Mag-concentrate tayo. Lahat ng mga anak ng Diyos na naka-smile, ngumiti muna. Lahat ng sabi ng praise the Lord. O, paano daw kikilalanin ng Diyos? Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Ayan. At kanyang ituturo ang iyong mga landas. Sa lahat pala ng ginagawa mo, kilalanin mo ang Diyos. Kung nasa gawain ka, kung nasa bahay ka, kung nasa trabaho ka, etong mga tao na naniniwala na walang Diyos, kilalanin mo ang Diyos sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Alam ng Diyos kung naliligaw ka na ng landas. Alam mo ng Diyos kung nahihirapan ka na. Kaya mo naman siguro sabi na walang Diyos. Hindi lang naman ikaw nagsasabi. Marami mga tao sabing walang Diyos. Kaya tulad na nagpatotoo kanina, ang sabi walang Diyos. Halos ang buhay na rati ay talagang makajablo. Buhay na wala kay Kristo. Grabe, minamahal. Ngunit naglingkod sa ating mahal na Panginoon, doon niya napagkunawa na merong Diyos pala na makapangyarihan. Buhay na Diyos ang ating mahal na Yesu Kristo, nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang buhay sa krus sa Kalbaryo, minamahal. Kaya sabi ng ating mahal na kapatid, nagdakiliti basol ko kini Apo Diyos. Ang laki ng kasalanan ko sa Diyos. Kung isipin ko pa ang kasalanan ko, hallelujah! Talaga nga nagdakkel day tayo iti bagbaganan. Nagado! Iti basol lang ni Apo Diyos. Ngayon saan nga day tayo iti kinita ni Apo Diyos. Ang tinignan ng ating mahal na Panginoon, hallelujah! Yung puso niya, mga minamahal, ang paniniwala ay walang Diyos. Ang Diyos na mismo ay si Satanas. Biblical yan? Oh? Biblical yan, mga minamahal? Kaya yung mga naniniwala walang Diyos, automatic, si Satanas ang Diyos ninyo. Ayan ang totoo. Paniniwala mo walang Diyos eh. Sino ang Diyos mo? Oh, hindi ba si Satanas o ang sarili mo? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ang mahal na Panginoon nagsasabi, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody should praise the Lord. James chapter 4, verse 6 and 8. Verses 6, 7, and 8, basahin natin. Santiago, Kabanatang 4, talatang 6 hanggang 8. Praise the Lord. Dito po sa Santiago 4, talatang 6 hanggang 8. Ngunit siya nagbigay ng lalong biyaya. Kaya't sinabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datwa't nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayan ninyo ang iyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Amen. Everybody should praise the Lord. Kita nyo mga kapsat, naglawag iti Biblia. Amen? Amen? Isugat iti tatatang nanang, kaya't nagarot agbasa iti Biblia, uri talaga nga ti matada ka sa ti makapkapsot. Nagriikat nga basaan dito. Ako sarta ti anchukos. Tapno makita da jay basbasan da. Ganyan kahalaga ang salita ng Diyos. Kahit malabo yung mata mo, gusto mong basahin ang Biblia eh. Habang binabasa mo ang Biblia, magulat ka na lang. Yung isip mo, yung puso mo, malinaw na malinaw. Sapagkat ang binabasa mo ay salita ng Diyos sa makapangyarihan. Lahat ng sabi ng praise the Lord. Anong sabi ng Biblia, mga minamahal? Napakaliwanag nito. O, kung babasahin mo, siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapot nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya ang nais ng mahal na Panginoon, yung mga tao na naniniwala na walang Diyos, abay magbalik loob sa Diyos. Magpakumbaba.
Isipin nyo na wala kayong magagawa kung wala ang Diyos sa inyong buhay. Ayan ang sinasabi ng Biblia. Pasakop nga kayo sa Diyos na dapat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Ayan. Kapag ang tao pala ay nagpasakop sa Diyos, hinayaan niya ang Diyos na kumilos sa kanyang buhay, binaybayan na kamsat nga aggaraw iti, hallelujah, iti power ni Apo Diyos kanya na, iti bagay tibay sa katao kamsat, hinayaan ng tao na kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang katawan, sa kanyang buhay. Ang sabi ng Biblia ay, ang tawag dan ay pagpapasakop sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pasakop nga kayo sa Diyos, dapat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Ayan. Ang trabaho kasi ng demonyo, ipaisip sa'yo na walang Diyos. Ang ipaisip sa'yo ng demonyo, hindi nagbibigay ng biyaya ang Diyos. Ang ipaisip sa'yo ng demonyo, minamahal, nako, ang tagal-tagal mo na sa GMCIM, hindi ka pa rin pinagpapala. Pero wala pong Kristiyano dito na hindi pa pinagpala. Ultimo ubing pa lang kat mapuspus-pusan. Marikrik na natin presensya ni Apo Diyos kahit sanggol pa lang, or rather, kahit bata pa lang, children's choir. Marikrik na natin presensya ni Apo Diyos. O, kita nyo kakabsat? Ubing pa lang dayta. Mga minamahal, no sanda pa ilangan na bautisaran, itinagan ni Apo Kristo, syempre, no daduma sanda pa amoy iti ibagbagata yung basol, ti panagkurang, kakabsat, yung pagkukulang, yung kasalanan, hindi pa nila alam eh. Pero once na 7 years old, 8 years old, mabautismo na sila, ayan, tuturuan na natin. Anak, kung ano yung kasalanan, huwag mong gagawin yan. Eh, hindi pa nga nabautismo, kahit malit pa lang, sinasabi nila, anak, saan ka nga makidanog? Eskwela ka, amo danugan di classmate mo. No kugtara na ka, no, dinanog na ka sa mga danugan kit kugtaran. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kasi alam natin, magiging kasalanan na yung bagay na yun. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ibagbaga tayo, anak ko, agadal ka na laing. Ha? Oray awat tila nga itong agradom, basta importante, agadal ka, ang ganasyaat. Oh, pati yung pakikipagkaibigan, di ba? Itinuturo natin, anak, maging friendly ka. Oh, di ba? Anak, oh, kung ano yung sabi ng teacher, ayun ang gagawin mo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang tawag dyan ay pagpapasakop. Lahat magsabi ng amen. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Magilis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Marahil may dalawang akala yung mga tao na nag-iisip na walang Diyos. Pwede ngayon maniwala na walang Diyos. Pagkarap yung taong walang paniniwala na ang paniniwala ay walang Diyos, pwede siya ron. O pagkarap naman ng tao na may paniniwala may Diyos, pwede rin siya ron. Ano yan mga minamahal? Doble kara? Pagkarap mo pwede ka maniwala na walang Diyos. Yung isang tao yon. Pagkarap yung isang tao, may Diyos, maniwala ka na may Diyos. Hindi pwedeng ganun ang sinasabi ng Biblia. Ang tawag dyan ay may dalawang akala. Kaya huwag kayong nag-aakala. Akala ko kasi walang Diyos eh. Pag nasa impyerno ka na, sasabihin mo ba, akala ko kasi, tipagorop ko may awan ti Diyos. Iba nga niya po sa kanyam. Isugod, adanta ka, tipamating namin, awan ti Diyos. Diba? Yung mga tao na sa impyerno na, nanggagalaiti sa galit, yung mga ngipin nila, halos, grabe, naubos na, minamahal. Ang sinasabi nila, Apo Diyos, pakahunan na kami, Apo Diyos, mamati kami nga adda kalata, adda ti Diyos sa sibibiyag. Ibaga ni Apo Diyos, kitkitain lang ni Apo Diyos. Ibaga ni Apo Diyos, anak, lagi pem, idi, sibibiyag kapay lang, adda kajay daga. Ti panunutem, tinagad ti panunut yung pusom, uray si ka nga tao nga si bibiyag pa lang idi ibagbagam awan ti Dios. Adamat dagiti mga ikaskasaba nga imbaon ko tapno ibagada kanya mga ada ti Dios nga anya ti inaramid mo sang ka nga namati. Di ba? Lahat ng sabi ng praise the Lord. Ngam dati kapsat, hindi lang tayo naniniwala na may Diyos,
kundi sinusunod pa natin ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi natin matutungan ang apoy ng impyerno. Hindi tayo pupunta roon. Ang ating pupuntahan ay sa langit, sa piling ng Diyos. Tagapagmana tayo ng langit buhay na walang hanggan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ang sabi ng Biblia, if you draw nigh to God, He will draw nigh to you. Kaya mayroon pang nagbibigay ng pagkakataon. Hindi kami nagagalit sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Ang paniniwala walang Diyos. Hindi po. Kami ay nag-open lamang ng salita ng Diyos sa inyong puso't isipan dahil ito rin ay pakikinabangan ninyo. Kami nakinabang na kami sa salita ng Diyos. Pinagpala na kami, gumaling sa karamdaman, nagbagong buhay, nasa problema. Wala na kaming hanapin pa. Hindi na yung kayamanan sa libutan, hindi na yung magandang buhay, hindi na yung marangyang buhay. Kahit konti lang ang biyaya minsan, natuto na kami magpasalamat. Dahil alam namin, higit na maganda ang aming patutunguhan sa piling ng Diyos. Meron kaming mansyon doon sa langit. Ang aming mga pangalan nakasulat sa Book of Life. Lahat magsabi ng praise the Lord. James chapter 2, verse 19. Ni Satanas kakabsat, mamahating at dati Diyos. O, basahin tayo. Dito po sa Santiago 2, talata po 19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga jablo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Kita nyo kakabsat, imbagay ti Biblia. Padasan tayo mga nga Ilocanuin. Ketyo. Padasa kakabsat. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Mamati ka, kano kakabsat, nga may salangit ti Diyos. Mabuti ang iyong ginagawa, na siya at iti aramidon. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. Oh, si Satanas mismo naniniwala na may Diyos. E di, how much more yung tao, di ba? Sino tayo para hindi maniwala na walang Diyos? Ang mundong ibabaw na ito, ang mundong ito ay bilog. Bilog ang mundo. Umiikot kung walang Diyos na humawak, kasing bilis ng bala. Di ba yung baril, pag pinutok mo sa isang direksyon lang, ang bilis niyan? Hindi mo na malayan, tatamaan ka na pala. Lahat magsabi ng praise the Lord. Eh, ang mundong ito, hindi nyo naisip, may tinatawag tayong umaga, tanghali, hapon, gabi, hati gabi. May linggo hanggang Lunes. May Lunes hanggang linggo. Araw-araw, gabi-gabi, umiikot ang mundo. Kung walang Diyos na umahawak, ang bilis ng pag-ikot nito. Kung walang kumokontrol, lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi dyan, mga minamahal, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. O, iisa ang Diyos, hindi marami. Mabuti ang iyong ginagawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga demonyo man ay nagsampalataya at nagsisipanginig. Kaya ganyan, mga minamahal, makapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Kaya kilalanin mo ang Diyos. Mayroon pang oras at panahon na pinagkakalob ng Diyos kami. Kung hindi namin kinilala at pinaglingkuran ng Diyos, baka wala na rin kami. Ating makapatiran sa kanilang sakit na taglay, karamdaman, baka noon pa man, patay na sila eh. Yung mga noong araw, naniwala, ang paniniwala ay walang Diyos. Kung hindi sila naglingkod sa Diyos, paano na lang ang kanilang buhay? Oh, hindi nyo mapakinggan ang mga patotoo. Ngunit salamat sa Diyos, nandito kami. Hindi lang kami naniniwalang may isang Diyos, kundi sinusunod pa namin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Everyone praise the Lord! Mark chapter 1, verses 23 up to 28 and verse 34. Basahin natin, mga minamahal. Marcos, kabanatang 1, talatang 23 hanggang 28 at talatang 34. Amen. Dito po sa Aklat ng Marcos, unang talata po 23 hanggang 28, talon sa 34. At pagdakay may isang tao na sa kanilang sinagoga ay may isang karumal-dumal na espiritu
at siya'y sumigaw na nagsasabi, "Anong pakialam namin sa iyo, Jesus? Ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal na Diyos." At sumigaw siya. At sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, "Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya." At ang karumaldumal na espiritu nang mapangatal niya siya at mapagsisigaw ng malakas ng tinig, ay lumabas sa kanya at silang lahat ay nangagtaka. Ano pat sila rin ay nangagtatanungan na sinasabi, "Ano kaya ito? Isang bagong aral yata? May kapamahalaang naguutos pati ang mga karumaldumal na espiritu at siya'y tinatalima nila." At lumipa na pagdaka ang pagkabantog niya sa lahat ng mga dako sa buong palibot-libot ng lupain ng Galilea. 34, at nagpagaling siya ng mga maraming may karamdaman ng sari-saring sakit at nagpalabas ng maraming demonyo at hindi tinutulutang magsipagsalita ang mga demonyo sapagkat siya'y kanilang kilala. Amen. Amen! Everybody praise the Lord! Kita nyo kakapsat, ang pinag-aaralan natin, kilalanin mo ang Diyos. Kaya, pag-isipan yung mainam, aming mga kababayan, kung ang paniniwalang Diyos, si Satanas naniniwalang may Diyos. Kilala niya ang Diyos, ayan ang sabi ng Biblia. Tignan nyo mga minamahal, yung isang tao, mga kapatid, ay inaalian ng isang karumal-dumal na espiritu. Sumisigaw. Ang sabi niya, nang makita niya si Jesus, "Anong pakialam namin sa iyo? Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos." Lahat magsabi ng praise the Lord. Ayun ang sabi ng demonyong Satanas sa ating mahal na Hesus Kristo, "Am-amo ka." Tama ba yung Ilocano ko, minamahal? Amen? Kilala kita, nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord! Hallelujah. Kaya ang sarap talaga pag-aralan ang salita ng Diyos, no, minamahal? Sana umulan pa konti. Everybody praise the Lord! Ituloy natin mga minamahal. Alam ko kayo po ay nakikinig ng mainam. At sabi diyan mga kapatid, at sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, "Tumahimik ka!" At lumabas ka sa kanya. Nirebuke ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Diyos dito na ituro yung pag-rebuke, itinuro ng ating mahal na pastor, Bunisrad Almeida, ating beloved Mama Dear, yung pagpapalaya sa masamang espiritu, demonyong sakit karamdaman, demonyong problema, mahal siya sa pangalan ni Jesus, demonyong karamdaman, gumaling ka sa pangalan ni Jesus, demonyong buhay na walang pagbabago, baklap, tomboy, hanang drug addict, pagiging drug addict, drug pusher, lumay siya sa pangalan ni Jesus. Nirebuke, di ba? Naituro yung pag-rebuke. Kaya biblical, lahat ng ginagawa ng ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat ito ay nakasulat sa Biblia. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody should praise the Lord. Ang tanong, maliligaw ka ba ng landas? Hindi. Sabi nga ng ating binasa kanina, kilalanin mo ang Diyos sa lahat ng iyong lakad at mismo ang Diyos ang magtuturo ng tamang landas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody should praise the Lord. Anong sabi dito? At ang karumaldumal na espiritu nang mapangatal siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig ay lumabas sa kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh. Kalpasan nga imbaga ni Apo Diyos, "Tumala ka, Satanas! Kahit pumanaw ka kanya na." Kasi yung tao, inaalian naman sa mga espiritu. Kaya inutusan na malapit, "Tumala ka, Satanas! Rumwar ka kanya na." Ayan ang sabi ng Biblia. Naintindihan kayo Biblia Kamsat? Hallelujah, praise God. Sabi dyan mga minamahal,
at ang karumaldumal na espiritu ng mapangatal na siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig ay lumabas sa kaniya. Kaya grabing power. Kaya sabi ng ating mahal na pastor, lagi ka sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Paggising pa lang sa umaga, hanggang sa pagtulog. Di ba? Pag may problema kayo na asawa mo. Lakay ko, adaman ti anak tanga ako, Umusidig man kanya akong dumawat ng tikwartan. Tsaka man, problema man ng daytin, Alang kami bagam, hallelujah, praise the Lord! Tumalnak anak ko. Makitod dyan anak mo. Hallelujah. Sumampet, kita niyo makasat. Bagaton, Nay, sanak gayong nga dumawat ti kwartan. No mahipukan ton. Diyan langin nun. Lahat ng sabi ng praise the Lord. O, di ba? Talagang isipin nyo, minamahal. Nakakatuwa ang maglingkod sa Diyos. Lalo ka tumatapang. Bakit po mga minamahal? Kapag ikaw ay nagpupuri sa atin dakilang Diyos, pag sumisigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, pag ginagawa mo kalooban ng Diyos, nararamdaman mo mismo ang demonyo, si Satanas. Lumalayas. Amen. Everybody should praise the Lord. Kaya hindi lang dito sa pastoral house may kapangyarihan. Sabi nga ng mga beloved children ng ating mga pastor, ang powerhouse, itong ating bahay-sambahan. Kaya pag ikaw ay nasa bahay-sambahan, nasa powerhouse, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating Central Church, sa ating main church, mga minamahal, kaya tayo laging lumuluwas doon pang may event. February, church anniversary. June, birthday ng ating mahal na pastor. October, Talipa Peace Mission anniversary. Pag tayo ay naroon, mga minamahal, tayo mismo nakaranas, grabing power and anointing. Pag uwi natin sa mga probinsya, minamahal, damang-dama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Baon-baon natin ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Lahat ba sabi ng praise the Lord? Kaya ang ating pinaka-powerhouse sa main church. Sa ating mahal na pastor, naroon ang sentro ng panalangin. Kaya nga, pag tayo nakakaluwas, minamahal, mag-pray tayo na mawala na yung mga pandemya na yan. Amen? At sana bumaba na yung krudo. At sana yung pamasahe bumaba na rin. Para malapit na naman ano ngayon? September na! Next month, October na! Apo Diyos, kasyan na kami. Uray dagiti kapatiran, awan ti kwartada. Ibagpagami, mamati kayo kay ni Apo Diyos. Bagati kapatiran, awan ti kwarta. Narigat ti biyag. Nagado ti bayadan mi Brother Andrew. Awan tupay ti mangtid. Wala na nga kaming maibigay minsan. Pero, pag ikaw ay sumampalataya sa Diyos, di ba? Ang demonyo naniwala na may Diyos, nanginginig pa. Tayo hindi tayo demonyo. Tayo yung mga anak ng Diyos. Binigyan ang Espiritu ng Diyos at kapangyarihan para sumampalataya sa ating dakilang Diyos sa mga kapangyarihan. Lahat ba sabi ng praise the Lord? Kaya nga sabi ng ating mga pastor, kung pwede lang pati si Satanas, iligtas ng wala Panginoon. Grabing pag-ibig. Kaya yung ating mga kababayan, ang paniniwala ay walang Diyos. Iniibig namin kayo, kaya namin sinasabi ito. Ayaw namin kayong mapahamak. Dahil isang araw, pag bumalik ang Diyos, hanapin ninyo mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Iyan na nga dyan kabalay ko to yun. Iyan na nga dyan karubak, ni nanay, ni sister, ni brother, uy-uyo magpay. Nagatitog tibuk ni nanang. Utad tumapay, may ibus-ubusin pa, tibukan. Everybody praise the Lord. Nakita ni Nana, nakapangadol square, ibaganan. Nakapuraw ni Nana, puraw jay bado na, puraw jay ngipin na, puraw pa'y jay buhok na. Everybody praise the Lord. Ayan ang hahanapin ninyo, aming mga kababayan. Kung inuusin nyo kami ngayon, hahanapin nyo kami. Pero kami, ang pinakita namin sa inyo, pagmamahal. Yung panalangin namin dahil sang araw, nawa maabot kayo before the great day of God, minamahal. Bago ang dakila-kilabot na kaarawan ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Malakay, chapter 4, verse 5, Behold, I will send you Elijah the prophet
before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Narito aking susuguhin sa inyo sa Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilabot na kaarawan ng Panginoon. Kaya nakakakilabot, minamahal, nakakatakot sa panahon ngayon. Maraming naliligaw ng mga tao. Ngunit salamat sa Diyos, isinugo niyang kanyang huling propeta. Ating mahal na pastor, ating beloved Mama dear, pag naniwala tayo ay pupunta sa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya mga minamahal, masarap ang maglinggo sa Diyos. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, dalian na natin. Amen. Ang dati makikita-kita nga na kami suutan. Teka, ibagbagak, aktudo ko ma. Praise the Lord! Amen! Amen. Praise God. Imbaga ating kakabsat, sana tayo? Sa verse 24. Ayan. Nabasa ko na yung Malakay chapter 4 verse 5. Balik tayo sa Marcos 1. Doon na tayo sa talatang 27. At silang lahat ay nagagtaka, ano pa sila? Rin ang nagtatanungan at na sinasabi, ano kaya ito? Isang bagong aral yata, may kapamalaang naguutos pati sa mga karumalduman na espiritu at siya'y tinataliman nila. At lumipala pagdaka ang pagkabantog niya sa lahat ng dako sa buong palibot ng lupain ng Galilea. Ayan, nakilala ang ating mahal na Yesu Kristo. Bagamat siya ay nag-anyong tao, bilang Diyos sinubad ang kanyang pagka-Diyos, gumanap bilang tao as a human nature of God. Kaya bilang tao, kung anong ginawa ng Diyos, naglingkod sa mga tao, ibig sabihin, ibinigay ang kanyang buhay sa mga tao. Tayo mga tao, binigyan ng example ng Diyos, good example, bilang halimbawa, tularan natin ang ginawa ng Panginoon. Bagamat hindi tayo Diyos, pero kailangan sundan natin kung ano yung mga naging steps or hakbang ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Verse 34. At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sari-saring sakit at nagpalabas ng maraming demonyo at hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonyo sapagat siya'y kanilang kilala. Hallelujah! Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, kung sa Biblia ang pag-usapan, hindi natin kailangan pag-awayan, pagdebatihan, pagtalunan ang patungkol sa Diyos. Kung ano paniniwala nyo, okay, nandyan tayo sa respeto. Pero ang Biblia, ito talaga ang dapat nating irespeto. Salita ito ng Diyos tayo tao lamang, nilikha lang tayo ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lucas, kabanatang 1, talatang 37, walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Amen? Awanti sasao nga nagapo kanya Apo Diyos, nga awanti panagbaligi ba? Kapangyarihan? Amen? Amen? Isu nga no agkakabsot ibagimon. Praise God, nabanbanlong, ibagam, hallelujah. Panghihina sa katawan, pagkabagod, hallelujah. Pumala ko kanyak, babae tinagan niya po Jesus. Makitot kan kakabsat, madamdama pumigpigsakan. Mas malakas ka pa dun sa kalabaw at baka. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi nga ng ating beloved Ate Tet, yung kalabaw lang ang tumatanda. Di ba? Grabe encouragement, minamahal na salita, galing sa ating beloved Ate Tet. Grabe minamahal kaya ang ating mga kapatiran, mga nanay, mga tatay. Praise the Lord! Nandito pa rin tayo. Malalakas, malulusog. Nagpupuri tayo sa ating dakilang Diyos. Amen! Lahat masabi ng praise the Lord! Kahit ayaw tayong alalayan ng ating mga anak, ayaw tayong alalayan ng ating mga apo, makamukay dito. Basta siya, mapanak. Hangada kayo tikitaak. Ng madamdaman, huwag gawit at nagapuwag, ijay panagimo, dumawat kayo mut ng kanyak. Ibagayin dun, Lola! Panggatang may mantibagas. Nagginat ibagas tatan.
Bigbigat pa ilaang, mapan ka, agringkan, alas 5 pa ilaang, mapan ka dyan tindaan nun. Kita ang niya nga tinalaka dito eh. Nalaka nga saba, tapos prituan, nalaka nga sida. Kas ano nga ino, aldawan, napangka, awa na naibuhusan. Nyamutin, sinapsapa ako matinapan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord! Kaya ang daming mga patotoo, minamahal na dapat nating pangawakan. Patunay lang yan, nakilala natin ang totoong Diyos na buhay, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Last verse na. Amen. Sabi ng mga kabataan kanina, Kuya, wag mo namang agahan. Kuya, wag mo namang bilisan yung preaching. Kasi linggo lang kami nakadalo. Sabi ko, ikilian natin. Sa paan tayo ti malpas. Tapno birukon yung tisasaon ni Apo Diyos. Amen! Tinarigat ang kapsat no awanton. Baka nabati ka dyan rapturan. Isu nga tikitaan tayo, atidug when no mahaba, kimaikli. Ang importante sa atin, langit ang ating patutunguhan. Lahat ang sabi ng praise the Lord! Jeremiah chapter 32, verse 17 and verse 27. Habang inahanda ng ating awitin, praise the Lord. Jeremias, kabanatang 32, talatang 17 at 27. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Jeremias 32, talata po ay 17 at 27. Ang Panginoon Diyos, narito iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng malaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. 27. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay baga na totoong mahirap sa akin? Amen. Amen. Lahat mo sabi ng praise the Lord. Kaya salamat sa Diyos mga minamahal. Hindi tayo naligaw ng landas. Tamang landas ito na ating tinatahak. Tamang paglilingkod ito, mga minamahal. Hindi na tayo kailangan makalilangan pa. Hindi natin kailangan pang mag-iba pa ng pananampalataya. Sabi nga ng ating mga pastor, no pumanaw ka pa ito'y, no agsubli ka pa itangan nagapwam, idi nga awan latan ni Apo Diyos, sana ka nga insalakan, ay agpasuri kan. Lumapit ka na sa magagaling na doktor. Diba? Lahat bang sabi ng praise the Lord? Kaya ganyan tayo pinahalaga ng ating mahal na Yesu Kristo. Sa magitan ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos, ating malabang lista, Wilson Almeda, ating bilabid Mama Dili Luz Almeda, itinuro na nila ng 100% ang salita ng Diyos. From main church hanggang sa mga probinsya, sa mga syudad, mga bayan, pag pumunta ka sa iba't ibang lugar, dito nga lang sa lugar ng La Union, from Rosario hanggang Sudipen, praise God, dito pala sa probinsya ng La Union, pag naglalakbay ka, nagbibiyahe ka, meron kang madadaluhan na gawain. Lahat ng sabi ng praise the Lord. Pagdating mo sa Rosario, may gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagdating mo sa Ago, may gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagdating mo sa San Fernando, may gawain ng ating mahal na Panginoon. Saan pa? Baclotan, may gawain ng mahal na Panginoon. Dito sa Bangal, may gawain ng mahal na Panginoon. Eh dahil, hindi lalo na sa ating main church, sa NCR, ang daming gawain. Di ba? Lahat ng sabi ng praise the Lord. O isama mo na yung buong Luzon, buong Visayas at buong Mindanao. Hindi lang dito sa Pilipinas kilala ang Diyos na buhay. Ang ating mahal na Jesus maging sa ibang bansa, kilalang kilala ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Wala iba kundi ating mahal na Jesus Kristo, buhay na Diyos. Lahat ng sabi ng praise the Lord. Kaya sa aming mga kababayan, walang panahon para isipin ninyo na walang Diyos. Nililigaw lang po kayo ng kaaway.
Kasi trabaho ng kaaway yan, ng demonyong si Satanas. Para huwag kayong maniwala. Pag naniwala kayo na walang Diyos, tuloy na kayo sa impyerno. Ayan ang gusto ng kaaway. Pero kami hindi namin gusto na kayo ay mapahamak. Habang may salita ng Diyos, ipangaral ang salita ng Diyos para sa inyo ng mga naliligaw ng landas. Ang sabi ng Jeremiah chapter 32, verse 17 and verse 27, lagyan mo ng comma. Yung verse 17, tapos comma, verse 27. Kasi pag hanggang 27, 10 verses yan. Sabi dito mga kapatid, nandyan pa ba kayo? Panginoong Diyos, narito yung ginawa ang langit at ang lupa sa magitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa magitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng patotoo ng aking kapamangaran. Hallelujah. Ang lakas ng bagyo. Ang lakas ng hangin. Andyan na yung baha. Palapit na sa pastoral house. Ang ginawa ng aking mga kapamagagawa, puri, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sa Bisaya pa, dalaygo ng Diyos. Oh, ano yung dalaygo ng Diyos? Ha? Ano yung dalaygo ng Diyos? Purihin ng Diyos. Eh yung buhi ang Ginoo, buhay ang Diyos. Tama ba? Lahat pa sabi ng praise the Lord. Kaya habang nagpupuri ating mga beloved co-workers, andyan na yung baha. Habang nagpupuri sila. Saan nga sumsumrak jay dakkel nga danom ijay pastoral house? Dahil tayo di kapangyarihan ni Apo Diyos. Lahat pa sabi ng praise the Lord. Hindi ka kamsat, nalagip ko manin, 2020 yun. Oh, naglayos. Nakadano ni Twin J danom nan eh. Agpurpuri tayo lata. Oray brown out. Agpurpuri lata ta. Apay, agusar ka pa lang ti kuryente, makuryente ka. Oh, ang gingana dyan danom ito eh. Umabot dito yung tubig. Sabi nga, ang patotoo natin, hindi pumapasok ang tubig dito kasi grabe talaga. Kapuri-puri ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Oh, grabing himala na yan. Sa ating mga kapatiran, bagamat yung ibang kapatiran, binabaha ng kanilang bahay. Hallelujah! Lagpas tao na. Pero ang ginawa pa rin nila, puri panalangin. Sabi nga, may kapangyarihan sa pagpupuri at pananalangin. Dahil ang pinupuri natin ay ang Diyos na buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng verse 27, narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nins, purihin ang ating mahal na Panginoon. Walang mahirap na bagay sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pag umuulan, hindi naman kaya ng tao magpaulan. Yung bagyo, hindi natin alam kung saan nanggagaling ang bagyo. Ang ulan, ang lindol, hindi natin alam kung saan nanggagaling. Lahat yan, gawa ng mahal na Panginoon yan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Buhay natin, hiningi at kalakasan, hawak ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, tumayo tayong lahat. Papurihan, pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Masarap maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng isang beloved worker, okay lang, mahaga ba kayo mag-preach 1 hour? Basta, huwag gabihin ang mga kapatiran. Kaya sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon. Minsan talaga, maikli tayo mag-preach. Minsan mahaba. Aminado tayo sa bagay na yan. Kasi nakita natin ang pangangailangan ng mga kapatiran sa espiritual. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang inyong balikod, wala ko nakikita sa inyo na nagsasawa. Amen?
walang nakikita na malikot, kundi ang nakikita natin talagang nakikinig ng mainam ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito ang ating sandata. Lahat mo sa amin ng praise the Lord. Habang tayo maawit mga minamahal, pasalamatan natin ang ating mahal na Jesus sa kanyang kabutihan. Habang ating inaawitan ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pinabid. Mga assist, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, glory, glory to God. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanal. Hallelujah. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. Hallelujah. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa. Hallelujah. Iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka, dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y buong lakas, puso at hallelujah. Hallelujah. Habang ako O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Hallelujah. Puri ka ba na Panginoon? Napakabuti mong Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad, mahal na Panginoon. Lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, O Diyos, sa buhay ko'y tequila ka, tequila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Sumigaw tayo ng malakas na praise the Lord.
Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahanga-hanga, kapuri-puri ang mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ng Isaiah 59, talatang 1, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umigsi na di makapagligtas, hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos na ating nakilala at pinaglilingkuran, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan, ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Kaya sa oras nito, mga minamahal, tayo manalangin, magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Mapagpalang naman sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong mga banal na salita ng buhay. Salamat na Diyos, dinala mo kami sa tunay na paglilingkod sa iyo. Hindi kami naligaw, mahal na Panginoon, na noong araw, sa magitan ng reliyon, sekta at denominasyon, kami naglingkod sa iyo. Ngunit, hindi naman talaga ikaw ang aming pinaglilingkuran. Noong araw, sa reliyon, sekta at denominasyon. Ngunit salamat, meron kang ginamit na huling propeta. Tunay na iyong tao. Aming mahal na pastor, Gunestrada Almeda, aming beloved Mama Tiri Liz Almeda. Sa kanilang mga panalangin at pag-aayuno, naabot kami ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal. Pinupuri ka namin, mahal na Panginoon. Salamat, O Diyos. Narito kami ngayon nagpapasalamat sa lahat ng iyong kabutihan. Pinagaling mo kami sa aming karamdaman, nilutas ang aming problema, binago ang aming mga buhay. Nagkaroon kami ng kapayapaan sa aming mga puso at isipan, kagalakan. Nagkaroon kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Na nung araw, hinahanap pa namin, mahal na Panginoon. Ngunit hindi ka namin matagpuan. Ngunit isang araw, dumating ang iyong pag-ibig sa bawat sa amin. Kaya hanggang sa mga oras na ito, simula lang kami makakilala sa iyo. Hanggang sa mga oras na ito, ay narito kami patuloy na ipinagtatrabaho ang aming kanya-kanya kaligtasan sapagat darating araw, alam namin, mahal na Panginoon, kami ay kukunin mo, banal, kaaya-aya, walang kulubor sa iyong harapan. At dadalhin mo kami, O Diyos, sa iyong kailan ng langit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. 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 Palakpakan natin ang ating mahal na Diyos, mga minamahal. Sa oras nito, ipatong natin ang ating mga kamay sa parte ng ating katawan. Ano mang taglay natin sa kakiramdaman, tayo pagagalingin ng ating mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, mga problema ay suliranin sa buhay, tayo manalangin sa Diyos na ating pinaglilingkuran ay walang imposible. Hallelujah. Mga ating mga loved ones na nasa ibang bansa na nagpapabaka-prayer, makapatiran, hallelujah, praise God, isama natin sila sa ating mga panalangin, maging ang mga kababayan natin, hallelujah, na ang paniniwala nila ay walang Diyos, mga minamahal. At ang pagpunta sa sambahan, sa simbahan, sa gawainan, mga minamahal, ang kanilang paniniwala ay ito ay pag-aaksaya lamang ng oras, ng panahon. Hallelujah. Pero tayo, minamahal, hallelujah, hindi pag-aaksaya ng panahon, oras ang ating ginagawa. Sapagat habang ating pinupuri ang Diyos, habang ating pinapasalamatan ang Diyos, ibinababa ng Diyos sa kanyang napakatamis na banal na presensya. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa oras na minamahal, sama-sama nating palayasin lahat ang uring gawa ng kaaway, espoy ng kontak, isipin natin ang ating mahal na pastor, Luciano Almeda, nakapatong kanyang kamay sa ating mga ulo. Mapagpalang Diyos, aming pinakamamahal na Jesus. Narito kami, O Diyos, na nalangin, nagpakumbaba, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng amin na pagkukulang, pagkakamit, pagkasala, lilinisin mo kami na iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Abutin mo, Diyos, ang pangangailangan ng bawat isa sa lahat ng mga minamahal na makapatira na narito, mga loved ones nila, mahal na Panginoon, na may sakit, may karamdaman, pagalingin mo, problema, ilutasin mo, mga buhay, baguhin mo, alisin ang mga kainaan. Hallelujah. At iniisip namin, nakapatong kami ng aming mahal na pastor,
sa aming mga ulo at sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway at pinapalayas ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Hallelujah. Mga demonyo sakit karamdaman, kasaut in Jesus name. Demons of cancer, leukemia, AIDS, diabetes, leprosy, goiter, myoma, pneumonia, arthritis. Hallelujah. Kasaut in Jesus name. Demonyo pagkabulag, pagkapilay, pagkapipit, pagkabingi, ubulag na sipon. Hallelujah. Kasaut in Jesus name. Panginoon, sa kasukasuan, sa kalamnan. Hallelujah. Sa pangangatawan simula ulo ng talampakan. Hallelujah. Lumakas kayo sa pangalan ng Jesus. Be strong in the mighty name of the Lord Jesus. And we acclaim the victory. In Jesus name we pray. Amen and amen. Nakin namin katulong sa aming panalangin. Tagumpay, nagmula sa iyo, aming pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, taas natin ang ating mga kamay. Tayo tumalon. 3 beses sisigaw ng hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay tayo. Buong galak, buong saya, minamahal. Laksan natin. Kung meron kayong mga nararamdaman sakit-sakit sa paa. Hallelujah. Panghina. Sabi ng ating malapastor, malakas na pagpupuri sa Diyos. Kalugod-lugod sa ating Panginoon. Malakas na pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory, glory to God. Sabihin natin, I love you, dear Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. We love you so much, dear Jesus. We love you so much, dear Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa amin natapos na madalang gawain sa araw na ito. Purihin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, tayo po ay darako na po sa ating pong pangailangan, special love offering. Praise God. Bago tayo darako sa ating Great